sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Mga mangingisda sa isla sa Masinloc, Zambales, nananawagan sa pamahalaan na maitaboy ang mga barko ng China na humaharang sa kanila para makapangisda sa Scarborough Shoal. Hataw Balita. Department of Justice inirekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa China kaugnay ng mga insidente ng coral harvesting sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sinertipikahan bilang Argent ang proposed 5.768 trillion pesos na national budget para sa taong 2024. Hataw Balita. Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group inaresto ang 2 pulis at 1 sibilyan dahil sa umano'y pangungutong sa mga transport group sa Bacoor City, Cavite. Hataw Balita. PNP Anti-Cybercrime Group at Scam Watch Philippines binala ng publiko sa paglaganap ng iba't ibang scam sa bansa. Hataw Balita. At Commission on Elections inaprubahan na ang request ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi isama sa polls-related spending ban ang fuel subsidy program. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nananawagan ang mga mangingisda sa isla sa Masinloc, Zambales na maitaboy ng pamahalaan ng mga barko ng China na humaharang sa kanila para makapangisda sa Scarborough Shoal. Ang ilan sa kanila napilitan ng tumigil sa pamamalakaya sa Scarborough sa takot na rin na malagay sa alanganin ng kanyang buhay matapos makaranas ng pambubuli ng mga barko ng China. Mas pipiliin na lamang umano nila na sa malapit na lang sa baybay na Zambales manghuli ng isda kahit na mayaman umano sa malalaki at maraming isda ang Scarborough. Pakinggan po natin ang pahayag ng ilan sa mga mangingisda sa Zambales. Ayaw nila yung siguro malaking kaagaw. Basta't nakikita na lang nila, ilan lang naman yung malait na bangka. May ahon mo yung isang banyera, maghapon na yun. Isang banyera lang. Kung halimbawa, 15 kayo sa isang bangka, 15 banyera lang makuha ninyo sa isang araw. Pero yung mangisda, yung mga Chinese, ito nilada yun. Natatakot din po, kinakabahan. Siyempre po, pag nakita ka at napansin ka nila, tsak nahahabol po talaga sila yun. Binabantayan po nila talaga yung kalburo. Masyado rin po talaga silang mahigpit. Bagamat sila mismo ang nagsasabi na tila imposibleng mapaalis ang Chinese vessel sa West Philippine Sea, nais pa rin nilang maiparating sa pamahalaan ang panggigipit na nararanasan sa mga Chinese tuwing sila ipapalaot sa ating karagatan. Hataw Balita. Inirekomenda ng Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng kaso laban sa China kaugnay ng mga insidente ng coral harvesting sa West Philippine Sea. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, makikipagpulong siya kay Executive Secretary Lucas Bersamin upang talakayin ang issue sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ng kalihim na kahit na walang alitan sa teritoryo ay hindi katanggap-tanggap ang ginawang pagsira ng China sa mga bahura. Sinabi din ni Remulla na makikipag-ugnayan ng pamahalaan sa top environmental lawyers sa bansa para sa potensyal na aksyong legal. Hataw Balita. Tinitingnan na umano ng Office of the Solicitor General o OSG ang mga posibleng maging hakbang ng Pilipinas kasunod ng pagkasira ng coral reef sa Rosul Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea na hinihinalang kinasasangkutan ng China. Sa isang panayam, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na kabilang sa kanilang tinitingnan ang pagsasampa ng bagong reklamo sa The Hague Permanent Court of Administration laban sa China. Gayunpaman, ayon kay Guevara, masusi muna nilang titimbangin ang lahat ng legal options bago gumawa o magrekomenda ng anumang hakbang, lalo't posible anya itong makaapekto sa long-term national interest ng Pilipinas. Hataw Balita.
Bibigyan ng kabuuang 200 million pesos na ayuda sa loob ng susunod na 2 buwan ang mga mangingisdang apektado ng nangyaring oil spill sa Oriental Mindoro dahil sa lumubog na MT Princess Empress. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nasa 8,000 mangingisda ang makatatanggap ng tig 24,000 pesos. Manggagaling ito sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Pero ayon kay Romualdez, panimulang tulong pa lamang ito habang naghahanap pa ang pamahalaan ng ipopondo sa Alternative Livelihood Program na ipagkakaloob sa mga apektado ng oil spill. Hataw Balita. Inirekomenda na ng isang komite sa Senado na tuloy ang paalisin ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Pusod ito ng nakuhang suporta ng committee report sa mayorya ng Senate Committee on Ways and Means kaugnay ng epekto ng POGO sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, layunin nitong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa para matigil na ang POGO-related crimes. Kabilang sa rekomendasyon ay ang paghibok sa Executive Department na unti-unti na ang ipatigil ang operasyon ng POGO sa bansa sa loob ng 3 buwan sa oras na maaprubahan ang report. Aatasan din ang Department of Labor and Employment na maghanap ng alternatibong trabaho para sa mga Pilipinong mawawala ng trabaho mula sa POGO industry. Marso pa nang inilabas ni Senator Gatchalian ang naturang report, ngunit ngayon lamang nakakuha ng sapat na pirma mula sa mga miyembro ng komite. Target ng senador na maipresenta sa plenaryo ng Senado ang committee report sa susunod na linggo. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Sherwin Gatchalian. Hindi naman malaki ang impact sa ating ekonomiya kung nawala sila. Makikita natin less than 1% yung impact sa GDP. Pero yung crime na nangyayari sa ating bansa, lalo na dito sa issue ng human trafficking, mga scams, talagang nakakasira sa imahe at nakakasira sa reputasyon ng ating bansa. Hataw Balita. Planong sampahan ng perjury cases ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang 2 environmental activists na sina Jed Tamano at Jonila Castro. Ginawa ang pahayag sa plenary debate ng Kamara para sa panukalang pondo ng Department of National Defense o DND sa susunod na taon. Marin naman itong tinuligsa ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. September 19 ang iharap ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa media ang 2 kabataan upang pabulaanan ng aligasyon ng pagdukot. Gayunman, inihayag ng mga itong dinukot sila ng militar at tinakot umano. Nanindigan naman ng AFP na may saksi ng pumirma ang mga ito ng affidavit at hindi sila pinili. Pakinggan po natin si Negros Occidental 6th District Representative Mercedes Alvarez. The AFP plans to file perjury cases or charges against the two. There are witnesses who were there during the signing of said affidavit, not only of voluntary surrender as well as the signing of said affidavit. The PAO lawyers were there. The stepfather of one of the ladies were there. And they were even asked if they were coerced into signing by her stepfather, and she denied being coerced. Hataw Balita. Humarap kahapon, September 20 sa Law Department ng Commission on Elections o COMELEC ang alkalde ng Malabang, Lanao del Sur na si Ali Nader Balindong at itinanggi na sangkot siya sa nangyaring indiscriminate firing o pagpapaputok ng baril ng 2 lalaki sa kasagsagan ng paghahain ng kandidatura ng mga tumatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE noong nakaraang buwan. Ayon kay Balindong, dinadawit lang siya ng kanyang mga kalaban sa politika sa insidente. Bagamat inamin itong kilala niya ang 2 lalaking nagpaputok ng matataas na kalibre ng baril sa oras ng COC filing, depensa nito na kung may kinalaman siya, bakit pa siya tumulong sumuko ang 2 suspect.
Itinanggi rin ni Mayor Balindong na nagtatrabaho sa kanya o tauhan niya ang mga lalaking nagpapuktok sa COC filing noong August 31. Pakinggan po natin ang pahayag ni Malabang Lanao del Sur Mayor Alinader Balindong. It came here in the Comelec office of the Comelec Law Department to answer the false accusation of my opponents in Malabang. According to the report of the Law Department, I complained doon na I prevent some of the aspiring barangay chairman from filing their certificate of candidacy, which I deny. I deny it. Sir, so yung indiscriminate firing, I have nothing to do with that. Bakit ko? kilala yung mga suspect. Kilala ko. Pero bakit ko ipapahuli kung meron akong kaalaman? Oh. Kasi siyempre, sasabihin niya, ako yung nagputos sa kanya. Sa ngayon, hihintayin ang kampo ni Balindong kung ano ang magiging desisyon ng Law Department ng Comelec hinggil sa issue. Samantala, ikinatuwa naman ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang pagharap ng alkalde sa Comelec bilang pagkilala sa kapangyarihan ng komisyon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia. Nag-action tayo base sa nangyari nung filing ng candidacy at sinabi nga natin wala tayong palalagpasin ng mga ganyang klaseng pangyayari. The Comelec will always dig deeper and the Comelec will always act accordingly. Hindi pa pwede yung puro salita and therefore ito po ay isang pagkilala lang na at least yung in-issue natin show cause order ay tinutupad at sinusunod ng mga na-issuehan po nito. Hataw Balita. Kakasuhan ang paglabag sa Comprehensive Firearms Law and Ammunition ng lalaking nagpakilalang dating pulis na nagtangkang pumasok sa Campo Crame, Kamakalawa, September 19. Ayon kay PNP Firearms and Explosives Office Chief Police Brigadier General Kenneth Lucas, umiira lang gun ban ngayon at wala din itong maipakitang permit to transport at exemption mula sa Commission on Elections. Kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang isasampa laban dito. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni PNP FEO Chief Police Brigadier General Kenneth Lucas at PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Ngayon po, gun ban po tayo. So, bago po natin i-withdraw yung barel kung saan man nakapost yung mga gwardiya, dapat po, meron po tayong Comelec exemption para i-transport po yung mga firearms. Of course, i-escortan pa rin po ng social natin, social personnel natin, papunta po doon sa office ng security agency. Regardless of that, still, the elements of the crime, the elements or the provisions of the Omnibus Selection Code, andyan po yan. Unlike administrative case, these things can be considered as mitigating, but I don't know how it will be appreciated if it comes to the proving of the crime, no? Pero tingnan natin. Hataw Balita. Nakahanda ng mahigit 1,000 sundalo ng Armed Forces of the Philippines Visayas Command o BISCOM para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Negros Oriental. Ito ang inihayag ni BISCOM Commander Lieutenant General Benedict Arevalo matapos i-anunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na tuloy ang halalan sa Negros Oriental pero isa sa ilalim sa COMELEC control ang probinsya dahil sa matinding labanan sa politika. Ayon kay Lieutenant General Arevalo, hindi bumaba ang kanilang contingency measures and security plans matapos ang pagmasakera kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Kapag mayroon na ang guidelines para sa COMELEC control, nakahandang tumulong sa COMELEC at PNP ang mga sundalo sa pagpapatupad ng kapayapaan at seguridad para sa eleksyon. Makikipag-ugnayan ang AFP sa mga PNP para maging synchronized ang kanilang deployment at security plan. Tuloy-tuloy pa rin sa ngayon ang checkpoint at security patrol sa iba't ibang lugar sa probinsya. 2 kandidato naman sa Vice City, Negros Oriental ang inisyuhan ng COMELEC ng show cause order dahil sa premature campaigning at vote buying. Hataw Balita.
Sa iba pang balita, umaapila na ang grupo ng mga rice retailer sa pamahalaan na alisin na ang price cap sa bigas. Ayon sa Grain Retailers Confederation of the Philippines, bumababa na umano ang presyo ng bigas ngayon kaya dapat alisin na ang pagpapatupad nito. Nagumpisa na anyang anihan kaya't may nakukuha na silang supply na mas mababa ng 3 piso kada kilo. May nagbebenta na rin anya ngayon na 40 pesos kada kilo na mas mababa sa 41 pesos na price cap. Magiging batayan na nila ngayon ng magiging presyo ng bigas sa merkado ang alok na presyo ng NFA sa mga magsasaka ng palay na 23 pesos kada kilo. Pakinggan po natin ang pahayag ni Grecon National Spokesperson Orly Manuntag. Sa nakikita namin, positive siya kasi dahil kung hindi ito nalagyan ng EO39, marahil talaga sumipa ng todo yung presyo. So, siyempre, aantayin natin yung market forces kaya ng harvest time para bumaba. Pero siyempre, ang downside lang nito, na bigla yung mga retailers, biglang nailagay doon sa price cap. So, kung 23 yung palay, sa NFA yan, at mabibili ng halimbawa ng 23.50 o 24 ng millers, tingin ko baka sa market yan, mga 36, 37, 38, pataas na yan. So nakikita ko, magiging maganda naman. Tiwala naman ang Bureau of Plant Industry na hindi na magtatagal ang price cap sa bigas. Pakinggan po natin ang pahayag ni Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban. Dahil nga ang ating mga presyo ay nagiging stable na, once we find that the DA and the DTI finds it na ito ay stable na, we can already recommend to the President. Hataw Balita. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pag-asang maibaba pa ang presyo ng bigas sa bansa. Kasunod ito ng ginawang rice distribution ng mga nakumpiskang smuggled rice na nakaimbak sa isang warehouse sa Zamboanga City. Si Pe Gayapa, humahataw. Hataw Balita. Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na maibaba pa ang presyo ng bigas sa bansa. Kasunod ito ng ginawang rice distribution para sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa kanyang pagbisita sa warehouse ng National Food Authority Region 9 sa Zamboanga City, gayon din sa dako ng Tungawan, Zamboanga, Sibugay nitong Martes, September 19. Ang problema kasi at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust, kaya't nagkakaganyan. Ngunit kapag talaga nagawa natin ang cost of production, binaba natin, ay bababa rin ang presyo ng bigas. Basta mataas ang ani, kahit na pwede nating ipagpantay ang presyo mula para sa magsasaka, meron tayong buying price na maganda na kumikita naman sila sa Tinatayang nagkakahalaga ng 42 million pesos ang ipinamahaging smuggled sacks of rice na nakumpiska ng Bureau of Customs Port of Zamboanga sa Barangay San Jose Gusu, Zamboanga City noong September 15. Dumaan tayo sa proseso dahil sa batas may proseso, kahit mahuli mo lang, hindi naman pwede basta't kukunin lang ng gobyerno. Kailangan bigyan ng pagkakataon yung nagpasok na magpaliwanag. Nabigyan na sila ng 15 days, wala silang maisagot, kaya't kinuha na ng gobyerno. At ginawa nating donation sa DSWD. Ipamimigay sa mga indigent families sa bayan ng Zamboanga Peninsula ang mga kinumpiskang sako ng Alas Jasmine Fragrant Rice na nasa 25 kilos per sack bilang pandagdag na tulong ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ang pag-aayos ng agricultural sector ang kailangang gagawin, kundi pati na ang pagpapatibay at pag-e-enforce ng batas patungkol sa supply ng bigas sa buong Pilipinas. Kaya naman, hindi lamang ang pag-ayos ng agricultural sector ang ating kailangan gawin. Kailangan din natin patibayin ang ating pag-enforce ng mga batas tungkol nga sa pagbigay ng supply ng bigas sa buong Pilipinas. Kaya pinatibay namin at binigyan ko ng instruction ng Bureau of Customs. At sila naman ay sinabi ko, tignan ninyo ng mabuti. At kung merong mga kasabwat dyan, ay sabihin nyo na sa atin, tanggalin natin at ilagay natin yung mga magagaling.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga City, Fe Gayapa, humahataw! Hataw Balita. Sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang proposed 5.768 trillion pesos na national budget para sa taong 2024. Sa liham na ipinadala ng tanggapan ng Malacanang kay Speaker Martin Romualdez, sinabi ni PBBM na kinakailangang maisabatas agad ang General Appropriations Bill o GAB. Layunin umano nitong masiguro na maipagpapatuloy ang mga operasyon, programa at proyekto ng gobyerno sa susunod na taon. Kasama rin dito ang pagsisiguro na nakahanda ang pondo para maipatupad ng pamahalaan ang mandato nito. Ngayong certified as urgent na ang GAB, maaari na itong aprubahan ng Kongreso sa second at third reading sa kaparehong araw. Hataw Balita. Tinutulan ng economic managers ng PBBM administration ang panukalang suspindihin ang excise tax na ipinapataw sa mga produktong petrolyo. Ito'y sa gitna pa rin ng hindi maawat na pagtaas ng presyo ng langis sa loob ng 11 magkakasunod na linggo. Paliwanag ng mga economic manager, may negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa kung sususpindihin ang fuel excise tax. Para kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, masyadong delikado ang suhestyon na suspindihin ang pagpapataw ng fuel excise tax. Hindi rin sang-ayon sa panukala si Department of Finance Secretary Benjamin Jokno dahil sa bilyong-bilyong pisong malulugi sa revenue ng gobyerno. Sa pagtaya ng DOF official, maaaring umabot sa mahigit 72 billion pesos ang mawawalang kita ng bansa ngayong huling quarter ng taon o katumbas ng 0.3% na pagkalugi sa gross domestic product ng bansa. Hataw Balita. Inaprubahan na ng Commission on Elections ang kahilingan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na hindi isama ang fuel subsidy program sa polls-related spending ban para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na buwan. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Exempted na ang fuel subsidy program ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa false-related spending ban ng Commission on Elections o COMELEC matapos na maaprubahan ang nasabing request kahapon September 20. Batay sa inisyu na Memorandum Number 23-06413 ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, bukod sa fuel subsidy program, exempted din ang LTFRB Public Utility Vehicle Service Contracting Program at Modernization Program sa false spending ban para sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa susunod na buwan. Base sa rekomendasyon ng COMELEC Law Department, hindi umunod dapat ma-impluensya ng October 30 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ang programa ng LTFRB. Nilinaw naman ng komisyon na ang pag-i-issue ng Certificate of Exemptions ay hindi makaaapekto sa isinasagawang preliminary investigation sa mga kaso sa mga Prohibited Act na sinasabi sa Section 261 ng Omnibus Election Code. Kabilang dito paggamit ng public funds, money or deposited trust, mga kagamitan, pasilidad na pagmayari ng gobyerno para sa kampanya sa eleksyon. Ayon pa kay Commissioner Garcia, natanggap ng COMELEC Law Department ang kahilingan ng LTFRB para sa exemption sa fuel subsidy bandang gabi nitong Martes, September 19. Agad naman itong binigyan pansin ng COMELEC upang huwag maapektuhan ang kapakanan ng transport beneficiaries. Tinatayang nasa mahigit 1 milyong individual sa transport sectors kasama ang public utility vehicle operators, tricycle driver at delivery service drivers ang makikinabang sa naturang programa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Hindi muna pwedeng manghuli ng shellfish at alamang sa 8 lugar sa Pilipinas. Inanunsyo ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos na magpositibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang mga shellfish na nakuha mula roon. Kabilang sa 8 lugar na apektado ay ang Sapian Bay,
Coastal Waters ng Panay, Pilar, President Rojas, Rojas City sa Capiz, Coastal Waters ng Gigantes Islands, Carles sa Iloilo, Coastal Waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol at Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur. Kapag may nakataas na toxic red tide alert sa isang lugar, hindi ligtas na kainin ang anumang uri ng shellfish at alamang mula rito. Hataw Balita. Hinalaan ng PNP Anti-Cybercrime Group Scam Watch Philippines ang publiko sa paglaganap ng iba't ibang scam sa bansa at pag-evolve ng mga cyber attacker kasabay ng paglago ng teknolohiya. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Division, isang paraan para makuha ang data ng isang individual ay ang simpleng pagsali sa raffle sa mall kapag ang mga impormasyon ibinigay mo ay hindi maayos na nadidispose. Sinisimulan na umano ang training ng PNP sa mga presinto para magsagawa ng cybercrime investigation. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Captain Michelle Sabino. With for the guidance of the PNP chief na talagang ibababa, magkakameron ng dalawang at least cybercrime desk sa bawat police stations or local stations. Meaning to say, pagdating sa mga police stations, meron talagang assigned who would be catering to cyber-related cases. Ayon sa co-founder ng Scam Watch Philippines na si Art Samaniego, mula January hanggang August ngayong taon, umabot na sa 3,000 ang nabibiktima ng scam sa bansa. Kapag nabiktima ng scam, huwag kalilimutang mag-screenshot, kunin ang transaction receipt, saka i-report sa otoridad. Pwede ring magsumbong sa hotline number ng DICT na 1326. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Captain Michelle Sabino. Ang Scam Watch Pilipinas, merong 4 na principles na gusto sundan. Una, magdamot. So kung sa tunay na buhay, may hihingi sa'yo ng 1,000, hindi mo naman bibigyan yan. Pag nagpunta yan sa online, pag may nanghingi sa'yo na hindi mo naman kakilala o kahit kakilala mo, i-verify mo muna yan kung sila ba talaga yun. Kaya wag na wag magbibigay kagad. Hataw Balita. Yan po ang tinig ni Art Samaniego, co-founder of Scam Watch Pilipinas. Inaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 2 pulis at 1 sibilyan dahil sa umano'y pangungutong sa mga transport group sa Bacoor City, Cavite. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Humingi ng tulong ang Bacoor City Government sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG upang magsagawa ng malalimang investigasyon laban sa Hepe ng Traffic Management Bureau sa lungsod. Ito'y matapos mahuli ang 2 pulis at 1 sibilyan sa entrapment operation kamakailan. So, wini-weigh po natin yan, ma'am, whether kaya nga po nagko-conduct ng independent investigation at humingi na po ng tulong si Mayor Strike po sa CIDG po para mag-conduct po ng thorough investigation and surveillance po to really verify as to the veracity and truthfulness of the complaints that reached his office. Kinilala ang mga naarestong polis na sina Police Senior Master Sergeant Joselito Bugay at Police Staff Sergeant Dave Gregor Bautista, kasamang 1 sibilyan na tumatayong kolektor na si John Louis De Leon. Ayon kay PNP Chief Police General Benamin Acorda Jr., tinatayang umaabot sa 1.5 million pesos sa nakukolektang kotong ng mga ito. The police officers allegedly used threat to coerce drivers and transport leaders to providing these payments, which were supposedly intended for officials of the Bacoor Traffic Management Department and other individuals. Sinabi naman ni PNP-CIDG Director, Police Major General Romeo Karamat Jr. nakahanda sila na huliin ang kasamahan nila lalo na kung ito ay gumagawa ng labag sa batas. Ang napakasakit nito, ginagamit pa nila yung mga marked vehicle para gawin yung mga legal activities nila. And sabi sa atin ng ating Chief PNP, we cannot tolerate this. Masakit sa amin
nahuli ng kapwa natin mga pulis. But we must do our job. Bunsod sa nangyaring insidente, ipinatatanggal na ni General Acorda ang hepe ng Bacoor City Police. In line with our one strike policy, the chief of police, he will be affected. He will be relieved. I will be giving the order. Sa isang pahayag, sinabi ni Bacoor City Mayor Strike Revilla na hindi niya papayagan ang korupsyon at pangungutong sa naturang lungsod. Bunsod nito, inihimok din ng alkalde ang mga residente sa Bacoor City na manatiling mapagmatyag at kaagad na i-report ang anumang insidente ng korupsyon at pangungutong sa lungsod. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, Lubahataw. Hataw Balita. Sinuspindi na ng Office of Transportation Security o OTS ang security officer nito na umano'y nagnakaw ng pera mula sa isang dayuhang pasahero sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA noong September 8. Nahuli kam ng closed circuit television o CCTV ang pagtupi nito sa umano'y ninakaw na $300 para maipasok sa kanyang bibig. Matapos isubo, uminom pa ito ng tubig at tila ipinilit na pagkasyahin ang pera sa loob. Sa isang panayam, sinabi ni OTS Administrator Maria Aplasca na bukod sa preventive suspension, nasa proseso na sila ng pagsasampa ng administrative case at posibleng criminal case laban sa security officer. Hataw Balita. Oy, abiso po sa mga mananakay ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1, aga-agahan po ang pagpunta ninyo sa istasyon ng tren lalo na dahil po sa inaasahang mas mahabang waiting time doon. Sa advisory ng Light Rail Manila Corporation, bunsod ito ng pagpapalit ng riles sa Baclaran Station na nagsimula na nitong Miyerkules, September 20 at magtatagal hanggang September 24. Dahil dito mas hahaba ang headway o ang oras ng pagitan ng pagdating ng tren sa Baclaran Station. Magbabalik ang normal na operasyon ng LRT1 sa September 25 o sa darating na Lunes. Hataw Balita. Oras alas 5:40 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, nagkaisang mahigit 1,000 volunteers mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila upang makilahok sa malawakang pagsasagawa ng Coastal Cleanup Drive na pinangunahan ng Ocean Care Initiative ng UNTB. Si Mary Flor Tongson humahataw. Hataw Balita. Sa isang kahanghang pagpapakita ng dedikasyon sa kalikasan, nagkaisa ang 1,583 volunteers upang makilahok sa International Coastal Cleanup 2023 nitong nakalipas na weekend. Sabay-sabay na nagsagawa ng paglilinis sa mga dalampasigan ang mga volunteer sa Dolomite Beach na nilahukan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at ng Ocean Care Initiatives Ambassador ng UNTV. Gayon din sa Baseco sa Maynila, Tulyahan River sa Quezon City, sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park at ang pamosong Ilog Pasig. Ang sama-samang pagsisikap na ito ay naglalayong tugunan ang masalimuot na isyu ng polusyon sa mga mahalagang ecosystem ng mga baybaying dagat at ilog sa mga lugar na ito. Kung hindi tayo magtulungan, ang bawat isa continuous pa rin pagtatapon ng plastics ay nasa food chain na natin. Yung isda na nabibili natin, may mga kasama na ito na plastics at nakakain na ng mamamayan natin. So awareness campaign is very much important kasama ang UNTV. Nagpamalas ng kanilang dedikasyon sa pangalaga ng kalikasan ang mga volunteer mula sa mga mag-aaral hanggang sa mga profesional sa pamagitan ng paglalaan ng oras at magagawa upang mangolekta ng basura na nagiging suliranin sa mga lugar na ito sa loob ng napakahabang panahon. Natutunan ko po ngayong araw ay kahit sa maliit na pamamaraan nakabahagi ako sa ganitong gampanin. Masaya na po ako. Kasi talagang napakalawak po ng gawain na to. Napakalayo pa ng ating
kailangang magawa para po ma-reach natin yung goal talaga na totally malinis yung kapaligiran. Isang nakatutuwang bahagi ng event ay ang paglahok ng isang may kapansanan o PWD na buong pusong nakilahok kahit na may kinakaharap na pisikal na pagsubok. Nagsilbi itong inspirasyon at paalala na ang sinuman, anuman ang kanyang kalagayan, ay maaaring mag-ambag sa ikabubuti ng kalikasan at lipunan. Nakakaginhawa po sa loob na makatulong po at na maisip rin po na nakakatulong din po tayo sa ating mga kapwa po. Hanggat may pagkakataon po makagawa na mabuti kahit po may kapansanan ka po o hindi, i-take po natin yung opportunity po na yan. Salamat po sa Diyos. Sa kabuuan, nakakolekta ng mahigit 12 toneladang basura ang OCI mula sa mahigit 130,000 piraso ng basura. Nanguna sa mga ito ang food wrappers, foams, plastics, construction materials, at straws or stirrers. Ang tagumpay ng Coastal Cleanup Drive ay nagsisilbing paalala na ang pagbubuklod ng komunidad ay may kaakibat na responsibilidad at ang paglilinis ng kalikasan ay pakikinabangan ng mga susunod na henerasyon. Habang patuloy na hinaharap ng Metro Manila ang mga hamong pangkalikasan, ang mga advokasyan tulad ng Coastal Cleanup Drive ng UNTV Ocean Care Initiative ay nagbibigay ng pag-asa na nagpapakita na posible ang positibong pagbabago kapag nagkakaisa ang mga individual para sa isang layunin. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan. Mary Flor Tongson, Humahataw! Hataw Balita. Isang kasunduan para masolusyonan ang problema sa baha ang nilagdaan ng mga punong lungsod ng Cebu at Mandaue. Si Edmond Hisola, Humahataw! Hataw Balita. Lumagda ang mga alkalde ng Cebu City at Mandaue City sa isang kasunduan para i-rehabilitate ang dalawang ilog na nag-uugnay sa dalawang lokalidad upang matugunan ang matinding pagbaha. Pumirma ng Memorandum of Agreement o MOA at ng Pledge of Stewardship sina Cebu City Mayor Michael Rama at Jonas Cortez ng Mandaue City, kung saan nangakong ipatutupad nila ang mga hakbang sa konserbasyon at rehabilitasyon sa mga ilog ng Mahiga at Butuanon na karaniwang mga daluyan ng tubig na pinagsasaluhan ng dalawang lungsod. Sa paglagda, pinangasiwaan ng mga alkalde ang Pledge of Commitment ng kani-kanilang tauhan na bubuo ng working group na mamumuno sa rehabilitation at conservation efforts sa dalawang ilog. Binalangkas ng MOA ang pangako ng dalawang lokalidad na magtulungan para masolusyonan ang lumalalang problema ng baha sa downtown at uptown areas. Sumang-ayon din ang dalawang alkalde na magtatag ng isang technical working group kung saan ang mga miyembro ay magpupulong sa Nobyembre upang maglatag ng mga plano sa aksyon at mga panukala para sa pangmatagalang pagsisikap sa konserbasyon at rehabilitasyon. Sa kanyang talumpati, hinimok ni Cortez ang kooperasyon ng publiko sa paghahanap ng mga paraan upang malutas ang pagbaha sa nasabing mga lungsod dahil hindi lamang ito problema ng gobyerno kundi maging ng mga residente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Cebu, Edmond Hisola, Humahataw! Hataw Balita. Umabot na sa 871 ang kaso ng sore eyes na naitala sa Cagayan base sa pinakabagong datos ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Provincial Health Office nitong Martes, September 19. Sa tala ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, may pinakamaraming kaso ng sore eyes sa Tuguegarao City na umabot sa 508. Sinundan ito ng Isla ng Calayan na may 82 cases, Apari merong 44, Amulong 43, Solana 32, Tuao 31, Abulog 20, Santa Teresita 14, Igig 14, Bagao 12 at Gataran na may 10 kaso. Mayroon ding mga naitalang kaso sa mga bayan ng Peña Blanca, Santo Niño, Santa
Prasedes, Santa Ana, Enrile, Rizal, Lasam, Pamplona, Alcala at Balesteros. Nabatid ng PSU na malaking dahilan umano ng mataas na kaso ng sakit ay ang pabago-bagong panahon, hawaan sa loob ng mga eskwelahan sa mga miyembro ng pamilya at ang mababang immune system ng katawan. Payo ng ahensya, mahalaga ang hand sanitation at ang pagpapalakas ng katawan upang hindi mahawaan ng sore eyes. Hataw Balita. Isang American national ang hinahanap ng mga otoridad matapos na magbasag ng itlog sa isang tindahan sa Tanawan, Batangas nang hindi umano palitan ang naturang produkto na kanyang binili 3 araw na ang nakalipas. Ayon sa banyaga, basag na umano ang mga nabili niyang itlog na bagay na mariing tinanggihan ng may-ari ng tindahan. Si Christian Lopez humahataw. Hataw Balita. Pinaghahanap ngayon ang isang American national na nagbasag ng ilang patong ng tray ng itlog sa isang tindahan sa Tanawan, Batangas nang hindi siya pagbigyan na palitan ang umano'y nabili niyang basag na itlog mula sa nasabing establishmento. Ayon sa may-ari ng tindahan si Baby Joy Lou, nasa 3 araw na kasi ang nakalipas simula nang binili ang isang tray ng itlog sa kanilang tindahan kaya ayaw niya itong palitan. Iginiit ni Baby hindi basag ang mga ibinigay niyang itlog sa banyaga. Kaya nagtatanong siya, bakit ito basag ng isa uli? Bunsod nito, dito na aniya nagwala ang American national kung saan inihagis ang kanyang dalang itlog at saka tinabig ang ilang tray ng mga itlog. I took the whole box of the bread. The next day I noticed a bunch of eggs in my bread. I can't change that. Hey, why can't you do that? Either. Nananawagan ngayon si Baby sa publiko na nakakakilala sa American national na ituro ang kinaroroonan nito upang pagbayarin sa mga binasag nitong itlog at sampahan ng kaukulang kaso. Why do you do that? That's only one way. Why do you do that, huh? Why do you drop all my food? You want to stop broken eggs? Stop broken eggs. Yeah, I have a CCTV. Aabot sa 1,200 pesos ang halaga ng itlog na binasag ng Amerikano na nakunan pa ng closed-circuit television o CCTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita. Kasama sa mga kumuha ng 2023 bar examinations ang unang batch ng mga nagsipagtapos sa Bicol University College of Law. Kinabibilangan ito ng 7 nagnanasang maging ganap na abogado. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita. 7 graduate ng Bicol University College of Law, BUCL, na tinaguriang Super 7 ang kasama sa mga kumuha ng 2023 bar examination sa Regional Testing Center sa University of Nueva Cáceres sa lungsod ng Naga. Sa pangungunang batch valedictorian na si Maria Fiona Imperiala, umaasa ang BUCL na malalagpasan ng kauna-unang nitong bar examinees ang 3 araw na pagsusulit na nag-umpisa na noong September 17 at 20 at magtatapos sa darating na linggo, September 24. Kasama rin sa nasabing batch ng universidad sina Susain Cajegas, Monica Calleja, Sheila Marie Gonzalez, April Jane Moral, Don Nopre at Andre Morris Rey. Ayon kay BUCL Dean Attorney Joseph Bartolata, mayroong set a high bar motivation ang BUCL sa kanilang pioneer batch na nagpakita ng di matitinag na paninindigan at matatag na kalooban para maharapin ang iba't ibang mga pagsubok. Ibinahagi naman ni Imperial na napakahirap ng unang araw ng bar exam at sinusugan ang nangging pahayag ng 2023 bar examination chairperson na si Associate Justice Ramon Paul Hernando na dinisenyo ang naturang eksaminasyon
hindi lamang para subukin ang kalakaalaman kundi pati na rin ang kanilang paninindigan. Dagdag pa niya na umaasa lamang sila sa kung ano ang may bibigay nila at magtiwala na lang na tutulungan sila ng Diyos. Samantala, binago ng kanyang kapwa examinee ang kanyang study habits at study schedule para mapaghanda sa bar exams. Nangako naman si Atty. Hardy Akende sa kanyang talumpati sa kauna-unahang BUCL recognition rights ng 100,000 pesos cash incentive para sa sinumang alumni na mangunguna sa 2023 bar exams. Ayon sa Supreme Court, inaasahan na mailalabas ang resulta sa darating na Disyembre bago ang holiday season. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Inianunsyo na ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang 5 dagdag na player ng Philippine team para sa Asian Games. Ang mga ito ay sina Chris Ross, Kevin Alas, Arvin Tolentino, Marcio Lasiter at CJ Perez. Ito'y kasunod ng pagtanggi ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee sa request ng Gilas Pilipinas na maidagdag sa 12-man basketball roster sina Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Perkins, Mo Tautua at Roger Pugoy. Gaganapin ang Asian Games sa Hangzhou, China mula September 28 hanggang October 3. Hataw Balita. Painit ng painit ang laban sa UNTV Volleyball League ngayong nasa kalagitnaan na ng second round ng eliminations. Tatangkaing gibain ng winless DFA emissaries ang undefeated at top-ranked AFP Lady Gunners sa first game 1:00 ng hapon ngayong araw ng Huwebes, September 21 na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Susundan ito ng bakbakan ng Ombudsman Graphbusters at Senate Lady Defenders 3:00 ng hapon. Nasa ikalawang pwesto ngayon sa standings ang Senate na may 5 panalo at 2 talo. Habang ang Ombudsman naman ay nasa ikalimang pwesto at kailangang maipanalo ang huling mga laban para makaabante sa semifinals. Nasa must-win situation na rin ang Judiciary Justice Servers sa kanilang huling mga laban. Makakalaban ng Judiciary ang top 3 sa rankings na PNP Lady Patrollers na may 5 wins at 2 loss record. Mapapanood po ng live ang triple header ng UNTV Volleyball League sa YouTube, Facebook at TikTok ng UNTV Sports. Hataw Balita. At sa atin namang shout out, happy Sabbath anniversary po sa aking ninang si Sis Susette Pereira. At ganun din, shout out po kay Renzi Reyes at Berna De Castro. Sa mga suki naman natin sa Facebook, sina Rafael Inocencio, Jonisa Tolentino. At sa YouTube, andyan po sina Cristeta Enoch. At syempre, yung taga Sinpong Taiwan, si Elena Yang. Ayan. At yung mga suki natin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din sa mga tagapakinig po ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 9 na po sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang 7:00 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, talatang 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan.
At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Setyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.